Hello everyone! My name is Hani Lit, and kung bago po kayo dito sa channel ko, I have a German husband and I make videos about our journey from long distance relationship to marriage. Sinishare ko po yung experiences namin from first meeting in Maldives until na we got married in Denmark, yung mga travel requirements, and then hanggang sa nakapunta po ako dito sa Germany. So baka makatulong po yung mga videos ko. Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa upcoming videos na gagawin ko. So for today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano ako nakapagpa-vaccine dito sa Germany kahit na hindi pa ako resident and I'm just holding visit visa for unmarried couple. Thank you to Miss Andrea na nag-share ng experience niya about vaccination. She is also holding a visit visa. She is also a Filipino na nandito sa Germany and nakapagpa-vaccine po siya dito. So yung first dose niya po is sa ibang country and yung second dose niya is dito na sa Germany. So shinare niya sa akin and I'm so thankful kasi sobrang interesado talaga ako magpa-vaccine. Kaya nung nalaman ko na pwede pala, sinabi ko agad sa husband ko na pwedeng magpa-vaccine kahit hindi resident dito sa Germany. So sabi niya talaga, ganito, ayaw niya ako magpa-vaccine pero pinilit ko siya kasi nga, diba, na-trauma ako nung nag-positive ako sa Pilipinas. So yun, sinearch niya kung totoo and kung saan yung location. So nakita niya na sa St. Agustin, so malapit lang dito sa amin. And nakita niya na last ng walk-in sa July 16. So, July 17 onward will be, kailangan na ng, ano ba, will be. So, sa July 17 onward, kailangan na ng appointment kung gusto mong magpa-vaccine. Kaya yun, sabi niya, sige, July 16, punta tayo doon. Magpa-vaccine ka. So, yun, pumunta po kami doon. Pumila kami. Hindi naman mahabang pila, pero may mga nag-walk-in din talaga. Yun, nung kami na, sinabi niya na, pwede bang magpa-vaccine ang asawa ko kahit Philippine passport holder siya and hindi pa siya resident dito sa Germany. Sabi na, oo, pwede daw. And sinabi ng husband ko na nag-positive din po siya before sa Pilipinas and yun pinakita namin yung positive result ko. Pinakita namin sa kanila and then yun nung nakita niya na May 28 ang date ng result. So since ano na siya, almost 2 months na, sabi pwede na daw akong magpa-vaccine. Kaya yun, may finilapan kami na form and nag-proceed kami sa physician na mag-vaccine sa akin. So doon po sa physician, in-interview po ulit ako kasi nakita niya na nag-positive ako before. So, tinanong niya ako kung may mga sakit pa ba ako na nararamdaman or nanghihina or etc. Yun sabi niya. Tapos, sabi ng husband ko sa kanya na may ano pa ako, yung mild cough ko, hindi pa nawawala. Pero sinabi ng asawa ko na pero hindi naman siya contagious siguro kasi kahit nagsama na kami, hindi naman siya nahawa o hindi naman siya nagkaubo, hindi rin siya nagkasakit. Kaya yun, sinabi ng asawa ko. So, sabi ng physician, pwede pa naman daw akong maghintay up to 6 months bago magpa-vaccine. Pero sabi ko, kung pwede naman na ngayon magpa-vaccine, ngayon na lang kasi, 'di ba, hanggang August lang yung visa ko dito. So, August, uuwi na ako ng Pilipinas, sabi ko. So yun, pumayag naman sila na nabakunahan ako that time. So binakunahan ako July 16. Nagstay pa kami ng few minutes sa observation room. So inobserbahan pa yung mga binaksin doon. Baka may side effect or baka may effect diretso after ng vaccine. Habang naghihintay kami doon, binibigay din nila yung vaccination certificate, yung may QR code. So, ito po yung binigay sa akin, yung yellow card or yung yellow booklet. Ito po yun. Dito po nakasulat kung kailan ako binakunahan and kung ano yung name ng vaccine na binakuna sa akin at saka yung pirma
signature ng physician na nag-vaccine sa akin. So, ito po yun. Ito po yung date, and yung name ng vaccine is Comirnaty or Pfizer. And then, ito po yung pirma. Ito naman po yung certificate na binigay na may QR code. Ito po yung QR code. Ito. So, kapag na-scan po itong QR code, doon makikita lahat ng information, yung mga importanteng information, and also yung personal details nyo. Kailangan pong i-download yung CovPass para ma-scan po yung vaccination certificate. Kasi kapag na-scan po yun, mag-a-appear po yung mga importanteng informasyon about sa vaccination mo. So, makikita doon yung personal details, makikita doon kung anong pangalan ng vaccine, kung kailan ka binakunahan, kung kailan yung fully vaccinated, and then makikita doon yung location, kung saan ka binakunahan, and makikita doon yung about sa vaccine na binakuna sa'yo. So, kung ano yung name, kung saan galing, ganito yung details. Mag-a-appear kapag na-scan yung QR code. Sobrang makakatulong po sa akin na vaccine ako dito. Kasi kapag uuwi na ako ng Pilipinas, so fully vaccinated na ako. So, feeling ko less hassle na siya kesa sa hindi ka pa vaccinated. So, hindi mahaba yung quarantine period, and then, hindi mo kailangan ng mag-PCR test palagi kapag magta-travel, ganun. So, kung may mga questions po kayo, mag-comment lang. And check nyo po yung iba kong videos kasi baka makatulong po sa inyo. And huwag nyo po kalimutang mag-subscribe, mag-like, and mag-comment. Thank you po. Bye-bye!